Hello guys! For this video, meron naman tayong high kappa WE na type K. So, meron akong may nagko-comment na gustong pwede daw ba mag video tayo ng mga 1911 high cap. Ayan. So, ito na yun, sir. Meron akong ititest na unit. So, ito is unit ni Sir Peter Melanio. Ayan. Si type K is high kappa, means high capacity yung kanyang magazine. Kasi, di ba ang 1911 is yung standard na single stock. Ngayon, may mga high kappa pistol na mas marami kang mailalagay na bala. Kasi syempre, di ba, pag yung mga single stock, mas konti lang yung bala na mailalagay mo. Pag yung mga high cap, mas marami kang bala na mailalagay. Okay, tapos ang high cap is ganito yung design. Kinakante para mas makita nyo yung design ng ating high kappa type K. So, meron siyang markings na WE dyan sa kanyang grip. Okay. Tapos, syempre, ang high kappa is meron siyang ambidextrous na safety. Oh, kahit na left-handed ka, pwede. Okay, tapos may markings na 2011. Ayan. Ganyang kaangas yung ating high kappa type K. Ayan. So, si high kappa type K, itong part na to is metal. Tapos, itong part na to is polymer. Ay, tama ba? Polymer itong kanyang grip. Tapos, to metal. Ayan. Metal. Itong part na to is polymer. Okay. So, yun. Test natin yung unit and check na rin natin yung FPS. Alam po guys, yung mga ganitong unit, matataas yung FPS na ito eh. Siguro mga nasa 370. Okay, check natin kung ilan yung magiging FPS. Siyempre guys, ang FPS pa rin is hindi siya fixed, no? So, yung FPS is pwedeng mabago, depende sa temperature ng area or yung gas na ginagamit natin at yung bala. So, itong gas na ginamit natin is FAF Dyno na number 12. Ito yung regular gas na ginagamit natin, guys. Gas natin is with silicone oil. Okay? Tapos yung BBs na ginagamit natin is 0.2. Ayan. So, test natin, guys, yung kanyang FPS. Okay, si high cap, di ba, meron siyang manual safety, ito. Tapos, isa pang safety niya is ito. Okay, kasi kahit na hindi tayo naka-manual safety dito, pero hindi natin siya hinawakan ng maayos, hindi pa rin natin hindi pa rin natin mapipindot yung trigger. Ayan. Kailangan kasi guys, naka-press to. Okay, naka-press yan, tapos naka-unlock yan, papalo na yung hammer niya. Okay? Pero pag naka-press to, tapos naka-lock dyan, hindi papalo yung hammer niya. Okay, so kahit na naka-unlock yan, tas hindi naman naka-press to, hindi pa rin papalo yung hammer. Hindi pa rin siya puputok. Okay, so parang doble yung kanyang safety. Tas yung mga railings guys na nakikita nyo dyan, dyan mo pwedeng ilagay yung flashlight or any accessories na pwede. Ayan, okay. So, ito, adjustable. Mababasa mo, may nakasulat na up. Okay, so, pwede mo adjust yung side. Pwede mo siyang i-up. Pwede mo mas ibaba. Ganun. So, pwede mo siyang i-adjust. Okay, sige. Test na natin para makita na natin yung kanyang performance. Okay, always trigger finger out, guys. Kahit na doble-doble yung ating safety. No? Ang pinaka-main safety pa rin talaga is yung tamang paghawak. Okay, yan pinaka-safety. So, kailangan matuto tayo ng ganyan. Para in case, diba, in future, mahawak tayo ng tunay, alam na natin yung discipline, diba? Alam na natin yung tamang paghawak. Kasi nga, nakakapag-practice na tayo kahit sa airsoft pa lang yung unit natin. Okay, so test fire. Always trigger finger out. Open ko lang yung ating FPS ng ating chrono. Okay.
Oh, di ba? It's 372. Ayun. So, naubusan na siya ng bala. Ang unang ginagawa natin pag naubusan ng bala is release natin yung magazine. Okay, then baba natin to for slide lock. And trigger for hammer down. Then always trigger finger out. Ayan. So, okay tong unit. Pwede na natin siya i-process for shipping. Threaded barrel din siya. So, kung gusto rin siya lagyan ng tracer or suppressor, pwede rin siyang lagyan. Okay. So, yun Sir Peter. Keith Peter Melanio. Okay tong unit. Bali, process ko na siya for pack para mapaship na natin. Okay, so yun guys. Thank you for watching. God bless.